Magandang gabi sa inyo mga kaibigan at ating mga kababayan. Ayan, bukas, ready na ba tayo para iboto at nakapili na ba tayo ng tamang public servant na ating napili na paupuin at totoong manilbihan sa atin. Hindi yung maninilbihan sa iilan, no? At kumubra ng pera ng taong bayan. So dapat settled na tayo, guys. Dapat meron na tayong list ng mga boboto natin at sana lahat po 'yun ay nasuri natin na maayos, 'di ba? But anyway, hindi po 'yan yung ating pag-uusapan ngayong gabi, no? Gusto ko lang i-discuss ng konti itong gulo ng yung dalawang tao na to na tumatakbo, which is itong si Camille Villar at saka si Amy Marcos. From the beginning, nasa grupo sila ni BBM sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas, di ba? Doon sila. Pero kung manotice nyo, yung dalawa parang bangkera o bangkero ba tawag nun? Di ba? Namamangka sa dalawang ilog kung saan alam nila na pwede silang makakuha ng boto, doon sila. O, di ba? So, ang daming mga kaguluhan na nangyari. Ito naman si Amy, patuloy na binabara, no, ang leadership ng kanyang kapatid, di ba? Pero kung sa mga interview mo siya pakinggan, kung ako mag-a-analyze, dahil siya patuloy siyang lumalapit kay Sara at inaano niya talaga yung trust, no? Kinukuha niya yung trust ni Sara Duterte. Pero kung alam mo kung sincere talaga siya, lumipad din siya ng dahig pero hindi. Diba? Ako, yan ang yan ang tinitingnan kong signal pero hindi niya ginawa, no? At kung makikita mo or napapanood nyo, itong si Maharlika Banatbay, hanggang ngayon, hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan. Maraming vlogger, no, na naaamoy siya. Ito naman si Camille Villar. Ganun din. Namamangka, no? Hindi ko talaga siya maintindihan. Ito si Camille Villar. No? Hindi ko siya maintindihan. So, ito na nga, nag-announce ang PDP, no, na ina-adapt na nila yung dalawa. Parang officially, na doon na talaga sa kanila kasi parang alam ko nung minapanood ako na yung Meeting the Avance or yung rally nga ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, wala nga yung dalawa doon. So parang na talaga final na nilaglag na talaga nila. Siguro ayaw talaga nila ng magulo, kausap at walang hindi sincere, no? Hindi tapat, no, doon sa grupo ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni BBM. So, itong dalawa na to, medyo tagilid. Hindi ako magtataka kung yung dalawa na to hindi makasama or hindi manalo. Dahil nga, ang gulo nila. So, imagine mo iniwan nila yung grupo ni BBM. So, wala na silang mga sinasabi natin pulahan. O dito na sila sa may green. O, di ba? Pero, duda sa kanila ang mga DDS. Kung kaya't, kahit in-endorse siya ni Sara, hindi na talaga magtitiwala. Parang ganun ang gustong ilabas, no, na hinaing or yung mga ng mga DDS na wag na tayo magtiwala pa ng isa pang Marcos. Parang yun yung ang binibrainwash nila sa mga kapwa nila DDS. So, malabo itong si Amy Marcos makapasok at itong si Villar din, no? Kasi dancing queen, yung dalawa na to sumasayaw. So, ayun. Ang sa akin lang, ang unit team nabuwag na. Yung BBM group, no, kahit paano nakakakuha ng tulong or kaya ng suporta sa mga kakampings, no? Isa na ako doon. Dahil nga ako meron akong basihan kung bakit ko sinusuportahan si BBM, no?
So, meron akong sariling reason and hindi ko pinupuwersa ang lahat ng mga campings to, susundin ako. Kanya-kanya tayo eh, ganun lang yun, respect lang, ganun lang yun. So, ang tawag nito, yung sa akin lang, nakikita ko na, itong grupo ng mga DDS, trust me, magiging magulo at magulo at magulo ito. No? So, kung ang Pilipinas ba, ganito na lang, paano tayo makausad? Paano mag-project ang Philippines? Kaya mas safe, no, sa DDS, saka sa BB, mas safe pag pinili nyo itong si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza, Loco Espiritu. Ito yung tututok talaga. At masasabi ko sa inyo na papakinabangan nyo ng gusto ng taong makikinabang talaga ang taong bayan. Hindi katulad dito kay Bato de la Rosa, kay Ruben Padilla, kay Bongo, na alam nyo kung sino ang sinisilbihan nitong mga to. Di ba? At yung mga tumatakbo pa na walang mga plataforma, ang baba na ng tingin. Ang baba na ng tingin ng ibang bansa, no, sa mga Pilipino, the way tayo mag-decide, the way tayo mag-isip, the way tayo, imagine mo merong in-interview yung Rappler na napanood ko, no, dito sa dalawang babae, bakit gusto mong nyo iboto si sino ba to? Si Bong Revilla. Alam nyo, walang mailatag na maayos, kundi ang sagot lang is, gwapo kasi siya at mabait. O, di ba? So, kung yan ang utak ng mga Pilipino, ng kababayan natin, na yun lang yung basihan nila, naku, pupulutin ng Pilipinas sa kangkungan. Di ba? Pero, I'm sure, marami pa rin ang mga matatalinong Pilipino. Sigurado ako dyan. No? Kanina, kumain ako doon sa Antipolo. Tapos yung waiter, sabi ko, meron ka na bang iboboto? Meron daw siya. So, nasa-sense ko kung sino yung iboboto niya. No? So, sabi ko sa kanya, so, ano ang basihan mo? Meron ka bang bakit mo siya iboboto? Hindi, kasi parang nakatulong to sa akin. Parang. So, ano yung naitulong sa'yo sa buhay mo, sa pamilya mo? Or kung hindi man directly sa'yo, sa bansa natin, ano yung sa mind mo? Wala, hindi ko pwede sabihin hindi daw pwede sabihin. So, ito yung mga kababayan natin na medyo kailangan nating i-educate pa, no? Buti ngayon itong after ng term ni Duterte, marami ng mga mainstream media ang fact check, no, ng mga issue, di ba? Yung mga vlogging, yung mga vlogger, yung mga content na mga fake news, no? So, marami na rin talaga ang nagising. So, maganda dahil nagkaroon na ng lakas ng loob para labanan ang fake news, no? So, anyway, lumalayo na tayo. So, abangan natin. Pero hindi ako magtataka kung ang dalawa na to ay hindi makalusot. Yun na yung aking masasabi dyan, mga kababayan. So, tingnan natin, no? At saka good luck, no, sa ating bukas. Sana manalo ang talagang totoong maninilbihan sa taong bayan na mayroong puso na talagang gustong matulungan ang buong Pilipinas. Hindi yung gusto manalo lang dahil protektahan nila yung kanilang leader, no? So, yun. Tsaka yung kanina idugtong ko lang, no? Grabe yung na-confiscate na pera, 441 million, no? If I'm not mistaken, more or less, no? Imagine mo, trolley-trolley na yung ganun kadami pera, ganun kalakas ang loob. At alam ba ang nahuli? Ang nahuli doon, 7 Chinese, 2 Pilipino, isang Indonesian at saka isang kasaktan. Oh. So, saan gagamitin yung pera? At anong grupo ito? Kanito ito nakakonect na politiko? Pero syempre mabilis tayo mag-analyze, no? Dahil 7 yung Chinese, alam niyo naman kung sino yung malapit sa mga Chinese, 'di ba? So alam niyo 'yan. So yan po ay legit na balita 'yan. So kalat 'yan sa mga mainstream media o sa mga news, mga malalaking news agencies, no, sa Pilipinas. So
'Di ba? Napurnada ang budget ng kanino kayang grupo ito. So alam niyo na, sinasabi ko 7 Chinese ang nahuli doon kasama. So alam niyo na kung anong grupo 'yan, 'di ba? Siguro iyak yung mga grupo na 'yon, 'di ba? Kasi syempre yung budget nila, pambayad siguro sa mga troll 'yon, 'di ba? Ang dami pa naman ng mga troll. Ganun ang labanan ngayon social media. But anyway, pagdasal natin, no, that God will take full control, no, sa eleksyon na to, no, na mangibabaw kung ano yung tama. Yung ganun naman lagi. Okay? At mabibisto kung ano ang mali. O, di ba? Ganun lang yun. So, ayan, good night sa inyo mga kababayan. Tingnan natin bukas. Mag-update ulit tayo kung ano to ang takbo, no, ng eleksyon. I'm sure maraming hindi matanggap yung pagkatalo. So, tingnan natin. Di ba? Pero magdasal pa rin natin na sana maging maayos ng lahat. So, God bless everyone. Maraming salamat at kita-kita ulit tayo.